Minsan, pakiramdam ko, puro pressure na lang. Work, gym, buhay, lahat may hinihingi. Lahat may kailangan gawin. Sa work, kailangan mag-perform. Hindi lang basta trabaho, kailangan maging maayos, productive. At syempre, may progress. Business to, hindi laro. Pero minsan, parang nakakalimutan ko bakit ko nga ba to ginagawa. Sa gym naman, may pangarap akong hinahabol, bodybuilding. Pero grabe rin yung pressure. Kailangan tama yung pagkain, tama yung tulog, tamang training. Kung hindi, sayang lang lahat. Sayang ang effort. Tapos, bilang tao, hindi lang to tungkol sa goals. Kailangan mong maging responsable. Mag-ipon, magplano ng future, maging mas maayos na version ng sarili mo. Pero hanggang kailan mo mararamdaman na sapat na yung ginagawa mo? Kasi minsan, kahit ginagawa mo na ang lahat, parang may kulang pa rin. Parang hindi ka makahinga. So, naghahanap ako ng outlet. Pero minsan mali yung napipili ko. Social media na walang katapusan. Junk food. Procrastination. Alam kong hindi ito nakakatulong pero ginagawa ko pa rin. Kasi saglit, nakakalimutan kong pagod na ako. Hi, sir. Sige, ingat. Pero natutunan ko, ang outlet hindi lang pala para makalimot. Hindi lang to pagtakas sa stress. Dapat ito yung mga bagay na pumabalik-balik sa'yo. Yung sarili mo, yung totoong ikaw. Hindi lang yung taong may kailangang gawin. Minsan, ang outlet, hindi naman dapat komplikado. Hindi mo kailangang maging magaling dito. Hindi mo kailangang kumita dito. Pero may isang bagay kang ginagawa dahil gusto mo lang. Dahil masarap to sa pakiramdam. Ang outlet, hindi lang para makatakas sa buhay, kundi para makagawa ka ng espasyo sa loob nito. Alam mo yung feeling na parang may ginagawa ka na akala mo outlet mo pero hindi pala. Na it makes sense na ito yung pampapahinga mo. Pero somehow, hindi pala. Ramdam na ramdam ko yun when I'm making these kinds of videos. One time, na-share ko yung frustrations ko about it sa brother ko. Sabi niya sa akin, bumalik ka sa roots mo. Ang simple nung sinabi niya, pero tumatak. Kasi napaisip ako, bakit ko nga ba ginagawa to? Bakit nga ba ako nagsimula gumawa ng mga videos? Hindi to dahil sa analytics. Hindi to dahil gusto ko maging successful online. Ginawa ko to kasi gusto ko. Kasi may gusto akong create, may gusto akong i-produce. For me, pinaka-priceless yung paggawa ng videos kasi idea mo lang siya, thoughts mo lang siya, up until makagawa ka ng something na mapapanood na ibang tao or mapapanood ko in the future. Yun, very intangible yun for me. And very parang relaxing siya, I guess, nung simula. And honestly, dati kahit a handful of people lang yung makanood ng mga videos ko, sobrang tuwan-tuwa na ako. Especially nagsimula ako. Up until kinain na ako nung pag-overanalyze ko ng analytics, pag-overanalyze ko ng data, ng performance ko sa social media. But nung sinabi yun sa akin ng kapatid ko, I realized na nawala ako doon sa reason ko. Kaya tinatry kong bumalik. And ayun, kahit na isa, dalawa lang makakita nito and ma-change yung, or ma-inspire ko sila or makapag-bring man ako ng kahit anong joy or positive feeling, it's all worth it. Kasi hindi ko lang naman to ginagawa para sa akin. Ginagawa ko to para sa, I guess, earlier version ng sarili ko na na-inspire din ng other creators. Kaya kung may isang bata dyan or whoever na makakapanood ng mga videos na to or video na to ngayon at maiisip niya, pwede pala to, kaya ko rin to, then worth it lahat. Ang kwento, di lang basta sinasabi. Kwento ang naglalagay ng direksyon sa buhay natin.
At kwento rin ang nagbubukas ng pinto para sa iba. Kaya babalik ako sa roots ko. I'll create because I want to. I'll tell stories because I need to. At kung may isang taong maapektuhan, ayos lang. Dahil minsan, ang kailangan mo lang naman ay isang kwento na tatama sa'yo sa tamang panahon. Akala ko dati, magkaiba yung passion and magkaiba yung outlet. Pero na-realize ko, passion fuels the outlet and ang tamang outlet, nagpapanatili ng passion. Kung wala kang outlet, maubos ka. Pero kung wala ka ring passion, ang outlet magiging walang saysay. So, from now on, babalik ako dun sa track na gusto ko. Babalik ako dun sa reason kung ba't ko ginawa to in the first place. Hindi ko na siya hayaang maging pressure. Kasi I know, itong outlet na to, it fuels my passion. Ito ang pahinga ko, but at the same time, ito yung reason ko kung ba't pa ako huminga.